Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Mga balita ang atong tutukan subungan Lunes. Matapos ang long weekend, mga pasahero halin sa Tagsanila ka probinsya nagdagsa sa mga puerto kag bus terminal sa Iloilo City. Pagdumdum sa Piesta Minatay 2024 sa Western Visayas ginakabig sa Piero 6 nga generally peaceful. Mga residente malapit sa Mount Canlaon ginapaligmat matapos ang pagbugal sa madamol nga aso sang bulkan kahapon. 3 patay, 1 pilason sa nagbunggo ang tricycle sa nasumalang nga fuel tanker sa Banate, Iloilo. Hinablos patay sa natiruhan sa Yatiyo sa Calinog, Iloilo. Suspect patay man sang ginbunos ang utod sang biktima. Kag pila ka mga atraksyon sa isla sang Boracay nga perfect para sa picture taking nga abala ginadagsa gid sang mga turista. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Mga puerto kag bus terminals na puno sa mga pasahero nga nagbalik sa obra kag eskwela matapos ang long weekend. Samtang mga turista nga nagbakasyon sa Boracay nagpauli na. Si Kim Salinas nakatutok live sa bus terminal sa Barangay Camaligharo, Iloilo City. Kim? Jerk nangin malinong kag matawhay ang pagdumdum sang Piesta Minatay sa rehiyon sa Bungatuig. Suno sa kapulisan sa tunga sang pagdagsa sa mga pumuluyo sa mga patio, puerto, bus terminals kag lugar bakasyonan. Malaba nga pila sa mga nag-amot nga pasahero ang nagsugata sa bus terminal nga ini sa Iloilo City kay nasangaga. Ang mga ini ang halin sa nagkalain-lain nga probinsya kag nagpauli agud mag-obserbar sang tigkalalag. Ang estudyante nga si Leia, alin pa sa Barotac Nuevo, mas temprano nga naghalin sa ilabalay, agud hindi malate sa iya klase. Apang ayawan sa gihapon sa pila sa masakyan nga jeep pag-abot sa terminal. Kalabot 30 minutes, so expected na. Bisan sa taxi lane, nagahulat ang mga pasahero sa masakyan, bangod ginakulang ang unit. Dagsa kay siyempre kada mandi gini nakulang ato na taxi. Agi undas gara dahil nito sa Tagkalalag ti Tagbaralik. Sa baylo nga 15 minutes ang dispatching time sa mga PUJ, wala pa 5 minutos nagahalin na ini bangod sang kadamuon sang pasahero. Ulat-ulat on gambay lang pila ka minutos ti kalarga sa isang kulang 2 milog nagwa na sir. Bangod Lunes ginapaabot nga magdagsa ang mga pasahero tungod balik eskwela kag may opisina na. Samtang diri sa Parola Wharf regular lang ang biyahe kag may mga nagbalik na padulong sa syudad. Samtang naging generally peaceful naman ang paghiwat sang Piesta Minatay subong nga tuig. Ini ang sunod sa Police Regional Office 6 matapos nga wala sang na-record nga dako nga insidente kon krimen kadungan sang pagdumdum sang Piesta Minatay. Wala man sang may nakumpiskar nga pusil kon explosives ang kapulisan kag nagdumo ang na-confiscate nga bladed weapons kag nadumilian nga butang sa mga patio subong nga tuig. Ang factors nga ginalantaw naton is the collective effort ng police, local government units, ang aton nga force multipliers, other agencies. Samtang matapos i-enjoy ang long weekend sa isla sang Boracay, naghingaga na pauli sa ilatag sa kaprobinsya ang pila ka turista. Makapoy, apang worth it kuno ang water sports activities sang mga ini sa isla. Ayos, sulit. Grabe pa rin yung beach, pala pinagbago. Na-unwind, na-relax, nag-reset. Kung nagpauli ng iban, mayara naman nga Domingo na nagkadto agud mas matawhay. Ngayon pa lang kami mag-uumpisa, mag-island hopping kami. Sobrang ganda, pati yung dagat niya, yung tubig. Nagpunta kami dito dahil sa, enjoy. Kahit umitim na, okay lang. Susulit talaga. Suno sa Malay Tourism Office, naglamot sa kapin 25,800 ang tourist arrival sa isla subong nga tuig. Mas manabo ini sa kapin 29,000 sang nagligat nga tuig.
Jerd, subong nga hapon, talalupang doon nga balik na sa normal ang numero sa mga pasahero sa bus terminal diri sa Barangay Kamalig, Haro. Samtang sunod naman sa kapulisan agod mas mangin malinong pa ang pagdumdum sa Piyesta Minatay sa masunod nga tuig. Mas pabaskugon nila ang kolaborasyon sa nagkalain-lain nga ahensya kag organisasyon. Jerd? Marabogin nga salamat sa detalye, Kapuso Kim Salinas. Kag para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City, kapila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, madamog nga salamat. Makapuso sa probinsya naman sa Negros Occidental, Mount Canlaon, nagbuga sa madamon nga aso nga may upod pa nga abo. La Casillana kag La Carlota City sa probinsya sa Negros Occidental, posible nga maka-eksperyensya sa ashfall suno pa sa FIVA. Siyaring balita katon ginto ka. Sa time-lapse footages ng FIVOX, halin sang Sabado kag Domingo, talalupang doon ang pagbugas ng Mount Canlaon sang duag gray nga abo nga nagaupod sa Supre. Sunod sa FIVOX, posible nga may ayara sang hydrothermal kag magmatic activities sa sulod sang bulkan. Rason sa pagbugas ng Supre nga may nakasimpon nga abo nga nakadeposito halin pa sang paglupok sa tinalikdan niya Hunyo. Hindi siya ma-classify as eruption pa. So, sa Subong Sir, no, may mga ashing events kita nga na-observe, may mga ginapagwa siya nga abo. Sabi ang sini, hugod gihapon niya ginamonitor ang volcanic earthquake sunod sa FIVOX. Kasubong, sang ginhimo antes sa glupok ang bulkan sang Hunyo 3. A week before, damo kita nga na-record nga mga linog na pagwa kita sang advisory a week before sang eruption nga nagataas ang ako na seismicity. Sa barangay Biak na Bato, nakapanimaho sa Supre ang pila ka mga residente. Wala pa man sang na-monitor nga ashfall sa lugar. Sa Saturday, afternoon, grabe gid ang pagbugas ng Mount Canlaon. Kita ginatunto mga guluwa sa iya nga baba. Nga panimahuan namon ding Supre, especially sa malapit namon nga mga sityo. Ginabanta masobra 5,000 ka mga residente sa Biak na Bato ang ipaidalom sa preemptive evacuation pananglitan magpadayo ng aktibidad sang bulkan. May ginbutang na nga flag marking ang Pendro, Negros Occidental bilang tanda sa 4-kilometer permanent danger zone sa palibot sang Mount Canlaon. Sang damlag lang, nakigsapol ang RDRMC sa La Casillana LGU angot sa permanent relocation site sa mga residente ngay paidalom sa clearing. May napili na nga duta kay donarang LGU sa barangay Manghanoy para sa mga residente nga maapektuhan. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapuso, 3 patay, 1 pilason sa nakabunggo ang tricycle sa fuel tanker sa Banate, Iloilo. Samtang sa Sipalay City, mag-asawa patay sa nakabunggo sa van ang ilang motorsiklo nga ginasakyan. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nakabunggo ang tricycle nga ginamaneho ni Arian San Miguel sa fuel tanker nga ginamaneho ni Josie Jana sa Banate, Iloilo kaina sang aga. Bangod sang impact, patay si San Miguel kag ang pasahero sini nga si Rodolfo Batchar. Gindala sa ospital ang duha pa sini ka pasahero nga sanday Armeter San Miguel kag Rosana Barva. Apang sang ulihi ginbawian man sang kabuhi si Barva. Halin sa Barotac Viejo ang fuel tanker kag padulong sa Pasay City sang mag-agaw sang linya ang tricycle. Bali ang tricycle nga ini ma'am ay bertikan hindi nga single kasi ginagawang dalan sang fuel tanker man pag amo to nagbungguan sila nga duha. Pasado alas 4 kaina sang aga sang nagbungguanay ang duha ka motorsiklo sa Circumferential Road sakop sang Barangay Tacas, Haro, Iloilo City. Sa investigasyon sang kapulisan, halin sa ungka flyover si Rinel Camilo nga driver sang motor upod ang angkas sini sa nang agaw sang linya sa piyak nga dalan rason nga nakabunggo sa isa pa ka motorsiklo nga ginamaneho ni Wellord Ojerio kag ang backrider sini. Ginapatihan niya ra sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon si Camilo sa matabo ang aksidente. Lunsay pilason ang mga biktima. Yung anong sa driver sa ano mo nang nakalakaw sa piyak na dala na o yan ang natupang dala. Pilason ang 51 anyos nga e-trike driver sa natumba kag nagsuhot sa idalom sang pribado nga salakyan sa atubang sa Molo Church Domingo sang gabi. Sunod sa kapulisan, nagsabit ang side mirror sang pribado nga salakyan sa lubid nga nakahigot sa no parking area sa lugar. Bangod yara nang gatindog malapit sa lubid ang biktima. Nalalas ini sang lubid kag natumba diretso sa idalom sang salakyan. Nakaangkod sang pila sa guya kag lawas ang biktima kag may impormasyon nga nabali ang kamot sini.
Sa Sipalay City, patay ang mag-asawa nga Jerome kag Elpidia Erosido. Samtang pilason ang ilabata nga si Ana Rose sang aksidente nga nakabunggo ang ginasakyan nila motorsiklo sa nasugata nga van sa barangay Hill, Montilla. Sunod sa kapulisan, nagtuyo nga mag-overtake sa ginasundan nga tricycle ang motorsiklo. Apang nakabunggo sa van nga natabuan naman nga naglapaw sa dalan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Hinablos patay sa natiruhan sa tiyo sa Calinog, Iloilo. Tiyo, patay man sang ginbuno sang utod sang biktima. Si John Sala nakatuto. Nasapuan na lang sa mga residente nga pilason sa nabukid nga bahin sa barangay Binurusan Grande, Calinog, Iloilo, si alias JR kag tiyo sini nga si alias Istoy, Biyernes ang hapon, November 1. Suno sa Calinog Police natiruhan si alias JR samtang ginbuno naman si alias Istoy matapos may nagluntad nga si Taanay sa tunga sang magtimba nga kampo sa nagsugataay sa dalan halin sa patio kadungan sang Piesta Minatay. Kaupon ni alias JR ang utod nga si alias Alan kag Alan nga si alias Eugene sa natabo ang insidente. Ay kinabuhay sila walang ilalagyan tungod ka puro hubog. Kasi nga grupo kasi mga hubog doon nag-imbitanay pala. Mga silang isok na si Taanay. Suno sa kapulisan si alias Eugene ang target nga tiruho ni alias Istoy apang nagpatunga si alias JR kag naigo sa dughan. Nagbalos naman ang utod ni alias JR nga si alias Alan sang nakitaan nga natiruhan ng iyamanghod. Pag kita naman sa utod ni JR nga si Alan, ang kita yan yung ginanatiruhan, ginadaagan naman si Istoy kaging buno. Padayon pa ginapangita si alias Alan sang nakapalagyo matapos ang krimen. Ginabulong sa ospital si alias Eugene nga napilasan sa kamot sang nadaplisan sang bala. Upuod kay Hans Tisierto, John Sala. One Western Visayas. O kapuso, lagaw ta, pila ka mga destinasyon sa isla sa Boracay nga perfect para sa picture taking nga malagi nagdagsa gid sang mga turista. Hibalon ta sa pagtutok ni Kim Salinas. White Sand Beach, crystal clear nga dagat, kag matahom nga sunrise kag sunset view. Ini ang pagkilala sa kadaman sa isla sang Boracay. Pero kung ginaisip nyo nga ini lang ang makita sa isla, wait lang, kay there's more mga kapuso. Kaangay na lang sang whole rock formation nga ini sa Barangay Balabag, nga perfect for picture taking. Ang mag-best friend nga ini halin sa Siquijor, ilakip kuno ang ilakuha sa destinasyon sa ilang mga madamo na nga mga laragway together. Super. Very mesmerizing. Yeah. Gaano kaganda ma'am yung rock formation dito sa Lapus Lang? 10/10. Grateful na nakapunta kami dito. Si Adelfa halin sa Bulacan, ginakabing nga isa ini sa maraming nga spot sa Boracay. Mayroon ako nakita mga rock formation pero iba din ang ganda niya. Yung nature niya iba. Perfect man for family picture ang spot para sa pamilya nga ini nga halin sa Barotac Nuevo, Iloilo. Nakaka-amaze yung beauty of nature. Magiging profile pic na rin po sa Facebook. Ang ginakatuan nga spot, ang ginatawag nga lapus-lapus, bangod daw kaangay sang isa ka portal. Natural made siya. Siguro dati, unang mga panahon siguro, isa to sa dati, kuweba, na nag-collapse. So ito konting portion ng rock yung naiwan. Ginakabig man nga wishing well ang lugar suno sa mga lokal kung sa diin may istorya nga may nagkabata nga mag-asawa sang nagaboy sila sang coins sa buho. Sa karon, ginadumilian ang mga turista nga magpalapit sa rock formation bangod sa pamahog sang falling rock debris. Atraksyon man ang nagahilay nga puno sang niyog o kun lying coconut nga ini sa Bulabog Beach nga natumba bangod sang malain nga tiyempo. Ini ang nagapakita nga sa piyak sang trahedya, may matahom nga resulta. Ang galing nito, promise. Isa to sa mga landmark ng Boracay. Dito ka lang makakakita ata ng ganyan na nakatumba. Indeed mga kapuso, Boracay continues to be a paradise. Hindi lang diri sa Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, patay ang ginapatian miyembro sa New People's Army matapos magluntad ang engkwentro sa tungas ng 12th Infantry Battalion ka mga rebelde sa sitio Hill 1, Manica, Libacao, Aklan. Naglawig sa 10 ka minuto sa engkwentro nga nagresulta sa pagkapatay sa ginatudloan ay Finance and Logistics Officers ng Central Front Committee Rion Panay
kag miyembro sang Regional Centro de Gravidad Panay nga si Alvin Panoy sang Lemery, Iloilo. Na-recover sa encounter site ang M16 rifle, 3 ka magazines, bandolier, backpack kag personal nga mga pagkabutang sa mga rebelde. Bababa yung moral nila dahil nga nabawasan na naman sila ng miyembro, lalong-lalo na ito na may mataas na pwesto sa kanilang grupo. Samtang sa Bacolod City naman mga kapuso, mas sobreshin ka mga pamilya sa Barangay 39, ginapahalin na sa propiedad sa Negros Occidental LGU. Gobyerno nagpasalig nga maghahatag sa relocation site. Yaring balita ang atong gitutukan. Tuig 2021 pa ang unang ginpadalaan sa notice to vacate sa Negros Occidental Provincial Government. Ang masobreshin ka mga pamilya nga nag-iisar sa propiedad sa probinsya sa Barangay 39, Bacolod City. Ini nga duta ang gindonar sang pamilya Lizares ang tuig 1954 agud gamiton kuntani nga extension sa Negros Occidental High School. Sini October 9, nagpapanaog ang Provincial Legal Office ang final notice to vacate sa 112 ka mga pamilya nga ginakabig illegal settlers base sa ginistoryahan sa Negros Occidental LGU kag sang private donor. Wala kami nagperma. Di, kay kung magperma kami palino nila kami nga wala relinquishon. Dapat ya kung mag-amo na ya, tagaan nila kami ya. Kay dugay na kami di mo, 1972 pa ko di. Ang pamilya sang mismo punong barangay, isa sa mga mawadan sa puluyan, pananglitan ipatigayon ang demolisyon. Actually, may ang balay sang ako da nga anak, nadala da sa Kuanabi. Pero may balay mo ko da nga akon, nga guwa na sa muhon, bali out of property line na nila. Wala ginbaton sa mga residenteng nasambit nga notice halin sa probinsya. Patag sa probinsya, may hatag man nga financial assistance sa tion nga suguda na ang demolisyon. Yes, informal settlers did not want to receive it. But I think the law states that you have to make 2 attempts before you can actually file in court, case of eviction. Sa subong, wala pa sa nakita ang relocation site ang LGU. Aminado man si Lacson nga may ginasikaso pa sa proseso sang deed of donation. Plano subong sa mga residente nga mangayo sa bulig sa Bacolod City LGU. Di din kami masahilo. Kaya wala man kami sa lahiluhan pa. Kaya walo ka naman subong sa sitwasyon sa mga buhay kati kapikado kayo. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prieto, One Western Visayas. Mga kapuso, isa ka babae nagreklamo matapos ginapahayag gintunto sang katransaksyon sini nga lalaki nga nagpakilala isa ka pulis. Cellphone sa biktima ginapahayag gintaban pa sang suspect. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagreklamo sa La Paz Police Station ang 25 anyos nga babae nga sex worker sa Brosang Gabi matapos ginaaligar nga wala ini ginbayaran sang katransaksyon sini nga lalaki. Sa panaysayon ni alias Sinday sa kapulisan, ginpromisahan ni isang suspect sang 9,000 pesos nga bayad kung matapos na ang pagserbisyo sini. Sang natapos na, nagpadulog sila sa isa ka ATM agud maka-withdraw ang suspect kag magbayad. Ginhulam sang suspect ang cellphone sini kag gilayon nga nagpalagyo sakay sa motorsiklo. So bali ang una malang nila nga transaction is 2.5 kuno ang ilang nga transaction dili isang ulihi kuno do kay nagaano pagid na ang lalaki nga maisa pagid kuno bala gin gin suno man sa tagreklamo naton nga ginsukot ya pagid gin haylo man sa sang lalaki nga para magpasugot pagid siya ginhambalan sa kuno sa lalaki nga bayaran na lang siya sang 9,000. Ang naghaso kay alias Sinday ang ginaligar sini nga nagpakilala isa ka pulis sa Campo Delgado. May nakasabit kuno nga pusil sa hawak sang suspect. Apang nagapati ang Police Regional Office 6 nga nagapakuno-kuno lang nga pulis sang suspect. Regular ang pagpanomdom sang PRO 6 sa mga kapulisan nga maghimo sang insakto. Common sense dictates kung ikaw pulis or kahit hindi ka pulis, hindi mo pag-i-mention ang tuod mo nga identity and ang imo residence o kung ang imo nga trabaho. So most probably, nagkunwari lang ng pulis atong ginaaligar sang babae. Pagahulaton sang PRO 6 ang formal nga investigasyon sang La Paz Police. Suno sa hepe sang La Paz Police, may ginpakita sila kay alias Inday nga laragway sang suspect sa social media. Positibo nga ginpayag sang biktima nga ini ang katransaksyon apang gina-verify pa sang kapulisan ang iya matuod nga ngalan.
Padayon man ang ila pag-recover sang CCTV sa lodging house sa La Paz kung sariin nagkadto ang duwa. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga puso, 3 kabalayang nasunog sa Bacolod City sang tinalikdan niya Biyernes, kadungan sang pagsaulog naman sang Fiesta Minatay. Una nga nasunog ang balay sang residente nga si Osa ni Guarte sa Purok Lemongrass, Barangay Cabug, pasado alas 7 sang gabi. Pasado alas 10 naman nasunog ang balay nga ginapanagiyahan ni Jodel Aurelio sa Purok Badyang, Barangay Sumag. Wala pa isang oras pagkatapos ng sunog sa Sumag, pasado alas 11 nasunog man ang balay sa pamilya Lubaton sa bahin sa Paglao Village, Barangay Mansilingan. Sang Sabado naman, isang mausoleo sa Chinese Cemetery sa Barangay Estefania ang nasunog apang magdasig man nga napalong. Napabayaan niya na sindihan niya kandilang isa sa mga inalantaw nga rason sang BFP sa nagluntad ng mga sunog. Samtang, ginako naman sa Bacolod City LGU nga wala pa na umpisahan ang pagutang sang water hydrant sa mga barangay nga ginakabig nga Fire Pro. Mga kapuso, hindi man dako apang good news para sa mga motorista nga nagagamit sang gasolina bangod may pagnubo sa presyo, 10 sentimos kada litro. Samtang bad news naman sa nagagamit sang diesel bangod 75 sentimos ang saka sa kada litro. 50 sentimos naman sa kada litro sang kerosene ang igasaka sa presyo. Inibase sa datos ng mga oil company. Ipatuman ang paghulag sa presyo sang gatong buwas sa aga, November 5. Ari mga kapuso, Balatayan, nagsulod na sa Park and Philippine Area of Responsibility. Isa na ini ka tropical storm. Base sa tracks ng bagyo, posible ini nga maglandfall sa extreme northern Luzon sa Biyernes. Posible man nga hindi nga magbaskog pa sa typhoon category. Magadala ini sa pag-ulan sa mga lugar nga ginhalinan o kung ginhalitan man sang Bagyo Christine kag Bagyo Leon. Apisar nga nakasulod na sa parang bagyo, wala sang direkta ining epekto sa Western Visayas bangod malayong bagyo sunod sa pag-asa. Apisar sini mahimo sa gihapon nga may eksperyensya ng pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Basta na hindi kita apektado sa sininga bagyo, wala na itong ginagawa ang posibilidad. May mga pagulan kita may eksperyensyahan na bangod sang typhoon o kung na bagyo. High-value individual arestado sa drug buy-bust operation sa Lambunaw. Pila ka mga lugar sa probinsya sa Iloilo ginagamit bodega o kontalaguan sa droga sa mga drogista sa syudad sa Iloilo suno sa PDEU. Si John Sala nakatuto. Naglabot sa masobra tunga sa milyon ka pesos nga baloros ang ginapatian siya buwang na kumpiskar sa Provincial Drug Enforcement Unit sa isa ka high-value individual sa Barangay Buntok, Lambunaw, Iloilo. Kinkilalang subject kay alias John Ray, 33 anyos, kag residente man sa among barangay. Ang iya sining area of operation diri sa Banwas sang Lambunaw, portion sang Haniway and Kalinog, then may ara siya according to him sa second district. Nakumpiskar sa subject ang 5 ka plastic sachet sa suspected shabu nga nagabugat sang 85 grams kag may standard drug price nga 578,000 pesos. Manuduman nga asud-asud ang naging operasyon sang City Drug Enforcement Unit sa syudad sang Iloilo kag masami nga ginatudlo sa mga nagakaladakpan nga naghalin sa probinsya sang Iloilong ila supply. Ginkumpirmar naman ni Delima nga yara sa pila ka banwa ang talaguan sang illegal nga droga. Actually, mapatsika nato, no? Pangon sang campaign sang City Drug Enforcement Unit, no? Kag ang police station sa city. So, halos man sang ibang mga sources, diri man nagahalin. Dugang pa ni Delima, may pila ka mga banwa ginatutukan sa karon sang otoridad bangod sa madata nga illegal drug operations. Kinatutukan namon actually kit ang banwa sang instansya sa 5th District. I can conclude, no, nga ang entry point kag ang hotbed, no, masiling naton aragin sa istansya. Gintingon sa news team malabot ang bahay ni Mayor Marilyn Mosqueda sa istansya Iloilo. Apang wala pa ini makahatag sang iya opisyal nga pahayag. John Sala, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. 8 ang arestado matapos akto nga nadakpan sang kapulisan nga nagapauwak sa Barangay Trapiche, Oton, Iloilo. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday, Nicolas Malaga,
Francisco Antonio Jr., Carlos C. Caballo, Bernie Villarin, Rafael Cabalonga, Ronnie Octavio, Roque Aranda, kag Louis Laranha. Nakuha sa ila ang 12 ka mga fighting cocks, 3 ka improvised ring, 1 ka intermediate pad nga may mga detalye sa ila illegal gambling operation, 2,170 pesos nga bet money kag iban pa nga mga gambling paraphernalia. Madugay ang monitoring sa Nguton Police sa ila antes ginpatigayon ang operasyon. Preso sa karon sa Uton Municipal Police Station ang mga suspect. Mabusa matapos naman ang malipot nga bakasyon, mag-resume na buwas November 5 ang hinampang sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Una, mga mag-atubangay sa first game nga magasugod alas 11 sa agang LPG Pirates kag San Sebastian Golden Stags. Samtang sa second game naman 2:30 p.m. magasambuha ang JRU Heavy Bombers kag Arellano Chiefs. Ang 4 ka teams ang nagalaom sa daog agud nga makalaga sa team standings. Hiwaton ang hampang sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City live nga malantaw sa Heart of Asia kag sa live stream sa NCAA Philippines Facebook page kag Jimmy Sports YouTube channel. Mabusa produksyon naman sang balot sa Negros Occidental plano nga dugangan pinagi sa paghatag sa mga bibi kag incubators sa mga mangunguma. Nakatutok Aileen Pedreso. Masobra isa na kadekada nga nagasagod sa mga bibi kag mga pato ang pamilya Pareño diri sa Barangay Dulao sa Bago City. Ini na ang nagserbi nila nga palangabuhian. Wala sang kaugalingon nga incubator si Dina, gani nagadiskarte na lang ini. Ang amon na ginahimo, why kami nagapabuto sa mga incubate na balak. Ang amon pato, itlog na siya. Tapos pagka itlog, malumlum na siya, ilisa na naman itlog ka bibi. Bali, amon na lang ang amon pagpadam. Kung mangitlog na, ilan na ang mga ini ginabaligya sa mga naganegosyo sang balot. Nagalaom si Dina nga makabaton man inisang bulig halin sa probinsya, pinaagi sa Expanded Livestock Production and Livelihood Development Program. Sang damlag lang, nakabaton ang pila ka Farmers Association sa masobra 5,000 ka mga bibi, 25 ka units sang incubator, kag duck feeds. Ang objective sining Itik Pinas Racing for Balot Production Project is to help initially fill in the gap on the supply of balot bala kay tungod nga may kulang kita na sang balot diri. Sunod sa PVO, nagalabot sa 1 milyon ka pesos ang balor sa ginakonsumo nga balot sa kada bulan. Ang supply nagahalin pa sa Luzon. Since wala na tagapasunod sang hilaw, na ang mga nagabalik nga balot, wala na sila nagamakal outside ang local na lang produce. Now, ang local na ito produce hindi siya sufficiente. Nagalaom ang PVO nga magdamo pa ang supply sa balot sa probinsya, pinaagi sa nasambit nga programa. Upod Garuel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. 1 more. Naglabot na sa masobra 10,000 ang kaso sa dengue sa Iloilo Province subong 2024. Base sa records ng Iloilo Provincial Health Office, sa 4th or 3rd morbidity week, yara na sa 10,724 ang kaso sa dengue sa probinsya sa diin. 29 ka individual ang gimbawian sa kabuhi humalin Enero sining tuig. 638% ang ginsaka sa dengue cases kung ikumpara sa 2023 nga yara lang sa 1,454 kakaso kag duha lang ang nalista nga napatay bangod sang dengue sa pareho nga tion. Sunod sa Iloilo PHO, wala sa gihapon naganubo ang dengue cases sa probinsya. Bangod sini doble ang kampanya nga ipadayon ang 5S kontra dengue. Lakip diri ang regular nga pagpanglimpyo sa ugsaran kag pagpangita sa mga lugar nga posible pangitlugan sang lamok. Matandaan nga ginpaidalom ang bugos nga Iloilo sa state of calamity kasunod sa dengue outbreak. Hindi ginaton pabayan ang aton nga search and destroy breeding places kay wala pa kita na kalampuwas no sa state of calamity. Wala pa gid nakapanaog ang aton nga data nga pwede na kita nga makapatawhay.
Mga kapuso, 51 days na lang Pasko na. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa atong mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtuto. Mag-isa kita kag hibaluan ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.